Simple thoughts, simple words. Ikot-ikot lang yan. Ganyan talaga yung buhay. So, that's part of our life. So, simpleng tulad mo is yan para yung pamagat ng katang nagawa ko. So, in 25 minutes, so nabuo ko na siya. Kasi ako kasi yung tipong tao na palagi nag-i-edit. Kasi yung content ko kasi sa TikTok is nag-i-edit ako ng mga thoughts. So, minsan kasi yung iba is personal made by own. So, yung iba naman is katang isip lang. So, ako kasi yung tipong tao na kahit makabasa man ako ng isang words, so nagkukumpos na ako ng isang paragraph or isang sentence. So ganoon talaga yung buhay ng tao eh. So parang ikot-ikot lang yan. So in every moment, in every single day, in every hour, so maaring ang laking posibilidad na magbago. So maybe ngayon okay yung takbo ng buhay mo, so magiging okay ka. So mamaya, so hindi mo naman namalayan. So walang masama dyan. So ganoon talaga yan. So simpleng tulad mo is originally made by own. So anong tawag doon, kadang lyrics by myself. So nung una is magulo pa siya, so nung ni-review ko siya, so inarrange ko siya at saka nabuo ko na yung kanta pala in 25 minutes. So it really hurts kasi malapit talaga siya sa akin. So kailangan talaga gawin mo kung ano man yung tumpak. Kasi dati kasi when I was in high school is mahilig na talaga ako magsulat. So medyo napabayaan lang ngayon kasi nga iba na yung interesting natin eh. So wala na tayo sa probinsya, so magiba naman yung likes natin at saka dislikes natin. So, kung ano man yung likes natin sa probinsya, so kung nasa ibang barangay ka, kung nasa ibang probinsya ka, so magiba na yan. So ngayon kasi is naging busy ako sa work, so napabayaan ko na yung pagsusulat. Kasi dati kasi is mahilig talaga ako magsulat, although my penmanship is hindi ganun kaganda, pero yung utak ko about dun sa pagsusulat is nandun talaga. Kasi ako yung talaga yung tao na one words lang nagkukumpos na ako ng one paragraph. So simpleng tulad mo is malapit sa puso ko kasi dinidikit ko sa isang tao na tinuturing ko talagang friend, tapos hindi ko pala na basta is magulo talaga eh. So as a content creator kasi is hanapin mo sa sarili mo kung ano man talaga yung tumpak sa follower mo. Kasi of course sa social media kasi ang dami-dami na eh. So lahat nagawa na eh. So kahit anong gawin mo nandun pa rin yan. So may kukumpara ka. So sino ka ba naman? So small content creator ka lang naman. So walang mapapansin sa iyo. So kailangan i-target mo kung ano man yung dapat magugustuhan ng follower mo. Kasi ang follower kasi is naghanap talaga yan ng timpla kung ano man yung nararapat. Kasi hindi lang naman talaga yan nakaka-focus sa isa. So kung baga para ikaw ba nga, kung halimbawa kung ano man yung content mo ngayon, kung hindi swak, so try mo kinabukasan, malay mo. Kasi hindi kasi natin alam kung kailan tayo magbo-boom. So I mean hindi natin alam kung kailan mag-click yung picture or video natin. So at least ginawa mo. So kailangan hanapin mo sa sarili mo kung kailangan lumabas ka doon sa circle of compound kung saan ka mas angat, kung saan ka mas magaling. Kasi nga ang hirap kasi kapag pinipilit mo gawin yung bagay, tapos kumbaga yung oras is nasasayang. So lahat naman talaga tayo is dumaan doon eh. So wala namang tao na hindi dumaan sa mga ganun. So doon tayo nag-uumpisa. So sa mga mistakes, no, sa mga kahapon. So kung ano ka man ngayon, kung ano ako ngayon, it's because dahil sa kahapon. So yung kahapon kasi is gabay lang yun para gawin mong tama kinabukasan. So ganoon talaga yung buhay. So maaring i-judge ka nila kung ano man yung nakikita nila, pero in the end of the day, ikaw yung nakakalam sa sarili mo kung ano at sino ka. So walang makapagbabago sa iyo. So ikaw lang yan. So positive lang. So gawin mo lang yung tama kung ano man yung sa tingin mo tama. Kasi nga hindi naman lahat ng ginawa mong sa tingin mong tama is ma-appreciate ng iba. So kailangan wag mo ang hirap kasi magbig ng tao eh. Kasi hindi mo naman talaga yan control kung ano yung feelings nila, kung ano yung emotion mo. Kasi iba yung emotion mo, iba yung feelings mo, iba rin yung emotion at feelings ng ibang tao. So minsan sabihin lang natin nga wala na tayong pakialam sa feelings nila kahit sabihin natin selfish. Kasi yung pagiging mag-appreciate mo sa sarili mo is nag-umpisa yan. So kailangan i-appreciate mo muna bago yung iba. Parang ano lang naman yan, nagpo-post ka ng status mo sa newsfeed. So ang daming nakatingin, no? Ang daming views pero maliit lang yung like. So parang gano'n lang yan sa buhay eh. Naglalakad ka diyan, kahit anong gawin mo, ang daming nakatingin sa iyo pero maliit lang yung nakaka-appreciate sa ginagawa mo. So gano'n lang talaga yan. So mas madali pa nilang ma-appreciate, mas madali pa nilang makita yung mga mali na nagawa mo kaysa doon sa mga tamang nagawa mo. So hindi na natin yan makipagkaila. So that's part of our life talaga. So depende lang sa iyo yan kung paano mo siya i-handle, kung paano mo ma-overcome yung mga obstacles na ganyan. So ang hirap kasi pumasok
kapag pumasok na sa isip mo na yung mga ganong bagay, kasi iba kasi pag yung kung ano man yung sinisigaw ng utak mo tapos hindi kayang kontrolin ng puso mo, kasi ang hirap kasi dayain kung ano man yung emosyonal na lumalabas sa puso mo base doon sa utak mo, kasi yung utak mo pwede mo pang dayain, pwede ka pang magkukunwari na okay ka, pero yung puso mo hindi mo talaga pwedeng dayain kung ano man yung